So ito, mga kababayan, yung sunod natin na pag-uusapan, ito na mga kababayan, yung sunod natin pag-uusapan ay patungkol dito sa binabalita ngayon, mga kababayan. Ako, ito pa, ito yung totoo ito yung totoo na nakakasuhan talaga. Bakit mga kababayan? Kasi po ang nangyari mga kababayan, sinampahan ng patong-patong na reklamo at kaso ang 97 individual ng CIDJ. Ito po'y balita ng ABS-CBN. Ito po, mga kababayan. Article 142 of the revised penal code, inciting to sedition, violation of Article 136, conspiracy and proposal to commit sedition, and Article 139, which is sedition of the revised penal code as amended by Republic Act number 10951, arising from the violent assembly held in Mindiola. A total of 97 persons of interest involved directly doon sa violent incident. Case was filed. The investigation, sir, is Sir Makwan, hello po. continuing, and in the next few days we will be filing again cases against the instigators and supposed mga yung people who are behind the violent incident in Recto and in Mindiola. The instigators. Naririnig nyo po ba mga kababayan? Naririnig nyo po ba ang sinasabi ng CIDJ, yung sinampahan? Kasi kung hindi, at least pinakita ko sa inyo na mismo mga pulis, ang CIDJ mismo at ang kapulisan, andito si PNP chief, no? Naririnig nyo ang sinasabi. So yan po mga kababayan, actually nagsalita siya. Basahin ko din po yung article. Ito po yung article mga kababayan. Actually patapos na yun short video lang yun. So ito po, babasahin natin yung article, mga kababayan, para ano po ito, 97 ka individual, mga kababayan, kinasuhan ng CIDJ. Ang Turgio baby daw. So ito po mga kababayan babasahin ko lang po Ayan, wait lang. Ayan po, criminal or CIDJ Criminal Investigation and Detection Group. So ito po, basahin ko lang mga kababayan. PNP CIDG jailed 97 wanted person in 3 days operation. Dati pa pala ito. So dati pa ito, mga kababayan. Iba pala yun. Dito tayo Ayan, CIDJ 97 ka individual kinasuhan or sinampahan ng kaso. Actually mga kababayan, sinampahan ng kaso. So mga kababayan, ito po ang 97 na kinasuhan sa paglabag di umano ng panggugulo nila nung September 21 mga kababayan dyan sa yung mga naninira, nanunog. Tapos isa na dito mga kababayan si Boy Lighter. Kilala nyo mga kababayan si Boy Lighter? Pati na yung mga retired general. Meron to actually mga kababayan 97 po ito lahat, no? 97 po lahat yung mga kinasuhan ng CIDJ mga kababayan. Diyos ko po. Sinampahan ng reklamo ang 97. Sabi nga ni Espinido, nasa PNP ang pinakamalaking sindikato. Sabi dito, mas mabilis pa na kinasuhan sila kaysa sa kurap na politician and DPWH official. Diba? Nakakahiya kapag normal na tao, kaso agad. Kapag congressman, tikong bibig, takip mata. Actually, mga kababayan, ito, continue natin. Sinartatis po yan. May capability to investigate, but we'd rather the CIDG to handle that case.
May ads lang ha mga kababayan. Violations of Article 142 of the revised penal code. Tignan natin sa comment section kasi alam ko may ano to eh. May link ito or walang link ang TV Patrol eh. Conspiracy and proposal to commit sedition. And Article 139, which is sedition of the revised penal code as amended by Republic Act number 10951, arising from the violent assembly held in Mindoro. A total of 97 persons of interest involved directly doon sa Yes po, ma'am. Ito pong mga kinasuhan pong ito na 97 po lahat na kinasuhan ay kabilang po dito yung mga nanggugulo. Kung naalala ninyo, diba yung iba is nakadetain sa Manila Police Station, yung mga kabataan, diba mga kababayan, yung mga kabataan na nanunog. Naalala nyo yung pinasok nila yung tawag dito yung Sogo sa may Recto. Pinasok nila yung Sogo, ninakawan nila, tapos sinilaban pa nila. Tapos yung mga, alam nyo yung mga traffic light, mga signboard sa Mindiola, at saka yung papuntang Recto, Ligarda, yung pinaghahampas nila. Naku mga kababayan, hindi ko sure kung lahat yata ng mga nakikita doon sa video ay damay. Kasi actually mga kababayan, may mga vlogger pa yun. May mga vlogger pa yun na nagbablog pa yun, nagla-live habang pinapanood nila yung container van doon sa may bandang Ayala Bridge, no, papuntang Malacanang. Naalala nyo, doon nag-umpisa yan. Actually, marami po akong kaibigang vlogger at the time na nandoon na nakatambay sila at nagulat sila na may mga sumabog na, may mga nagliparan na bato, may mga nagbabatuhan na, yung mga pulis pala, pinagbabato nila doon sa tulay sa Ayala Bridge, yung patawid, papuntang Quiapo, no, papuntang Malacanang. Doon sila nag-umpisa na sinunog nila yung malaking container van. So yun po yun mga kababayan at hindi po natin masyadong alam kung sino-sino yun. Basta halos 97 po sila. September 21 po yan na rally. Oo, galit na galit si Yorme dyan eh. Yung mga rapper na naghihikayat ken kasama ba? Actually siguro. Siguro po kasi nandoon sila eh. Oo, mga nakasama sila doon na nakamas, tapos may mga tattoo. Malalaman mo na sila yun eh, kasi yung tattoo nila sa liig, yung mga boses, yung mga brace, makikita mo yung mga brace nila kasi mga puti. May mga bato-bato. Tapos yung mga, naalala nyo, yung mga pulis na hinaharang sila para hindi sila manggulo. Ang ginawa nila, binato nila nakita ko nga yung isa sa TikTok na pulis na binato, tumama sa likod. Natumba, yung alam yung papunta na siya dun sa hanay nila, biglang may lumipad na alam nyo yung pangharang sa gulong ng sasakyan, diba? Para hindi umatras yung sasakyan, yung parang kahoy na nilagyan ng tali para iharang para hindi umatras, binato sa likod, so tumama yung isang pulis na hiwa dito sa braso, yung isa may tama sa dibdib, yung isa may saksak sa gilid. Kaya yun po yun mga kababayan, kung ikaw ang nasa hanay ng kapulisan, hindi ka gagawa ng hindi ka magsampa ng kaso doon, naku, alam niyo sa totoo lang, ito I will tell you frankly, hindi po lahat ng pulis masama. May mga pulis pong matitino. Yung ibang pulis dyan, yun yung mga nananabla na lang eh, na mga masasama. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, alam niyo ba ang buhay ng pulis? Paglabas ng pinto niyan, hindi na nila alam kung ano ang susunod na mangyari sa buhay nila. Tandaan ninyo ang mga pulis paglabas ng pinto, hindi nila alam na ano ang sunod na mangyari sa buhay nila. Kasi tandaan ninyo, pulis din yan sila, tao din po yan. Pangalawa, ang bawat pamilya ng pulis, nagdadasal yan na sana pag-uwi ng asawa ko, buhay. Sana pag-uwi ng asawa ko, walang sugat. Oo, kawawa. Alam niyo, sa totoo lang itong mga pulis, hindi naman lahat ng pulis masama. Sa ngayon kasi ang pulis medyo sumasabit kasi maraming pulis na nasangkot sa krimen. Diba? Pero hindi naman lahat. Tandaan ninyo mga kababayan, ang pulis, araw-araw na labas niyan, araw-araw nakasalalay ang buhay nila. Bakit? Hindi mo alam na paglabas mo ngayon sa bahay mo umaga, hindi mo alam, baka pagkahapon di ka na makauwi. Totoo yan, mga kababayan.
Ganon ang buhay ng pulis. Yung mga pulis, ang ginawa nila, sumunod lang sila sa kanilang tungkulin at sa kanilang sinumpaang salaysay bago sila nagpulis. Ewan ko dito sa mga relihista na yung galit nila, sa pulis nila binato. Yung galit nila, sa pulis nila inilaan. Wala namang kinalaman yung pulis kasi sinunod lang nila kung ano ang trabaho nila. Kaya nagugulat ako, galit na galit sila. Yung mga pulis sinugatan, binato, binugbog. Yung isa nga, ang laki-laki ng sugat dito sa braso, yung isa dito sa gilid, yung isa dito sa ulo, yung isa dito pa sa mata. Hindi ba sila naaawa doon? Trabaho ng pulis ang gampanan. Kasi ganito yan mga kababayan. Mahirap kasi na ang pulis ang ating pagbuntungan ng galit na porkit ang pulis ay pinoprotektahan ang Congress, pinoprotektahan si BBM, pinoprotektahan ang Senado. Huwag po kayong magalit sa pulis, kaya trabaho nila yan. Kasi kung hindi sila susunod sa trabaho nila, wala silang sasahurin. Diba? Kawawa yung mga pulis. Uniforme, pag once na naka-uniforme yan, nagtatrabaho yan. Doon ninyo bugbugin pag nakasibilyan sila. Naka-uniforme yan, respetuhan naman. Sa tingin ninyo, galit kayo kasi may kurap? Sa tingin ninyo, yung mga pulis hindi galit? Mahirap kasi na anong gusto nyo mangyari? Yung pulis tutulong sa inyo para lusubin si Marcos. Okay lang sana kung lulusob sila, alam nila at may ebidensya na nagnakaw si Marcos at sangkot si Marcos. Okay lang sana kung lulusubin nila ang Kongreso kung may patunay ebidensya o pruweba na nagnakaw ang Kongreso. Mahirap kasi. Sa totoo lang. Ang mga pulis kasi profesional, yung mga relihista, ewan ko, may profesional naman dyan pero naging bobo. Tanda nyo, hindi nyo kaaway ang pulis. Tao din yan, nagtatrabaho lang. Kung ikaw, security guard ka, katulad ng babae na nahulog dun sa mall, pinagbintangan nila ang security guard dapat ang makulong. Siyempre, trabaho ng security guard na kunin yung babae kasi pag tumalon yung mamamatay siya. Tapos ngayon, ang kinoment doon, napanood ninyo, yung trending na video ngayon, na isang batang estudyante na pumatong doon sa 3rd floor ba yun, 4th floor ba yun ng mall. Ngayon, nang hahablutin ng pulis, tumalon. Ngayon, ang pinagbintangan nila dapat makulong yung pulis, ay yung security guard. Trabaho ng security guard yun. Alam nyo, sa totoo lang, kahit hindi galawin ng security guard doon, kahit hindi niya kunin yun, pag once na nahulog yun, pananagutan ng mall yun kasi nasa loob ng mall yun. Diba? At kung kaya ng pulis na kunin niya. Ng security, kasi security siya eh. Hindi nyo ba alam? Galawin man ng security yun, abutin man ng security yun o hindi, pananagutan pa rin yun ng mall kung doon yun nahulog at namatay sa loob ng mall. Diba? May trending ngayon na estudyante na tumalon. Napanood nyo yun? Ito ba yun? Pakita ko sa inyo katulad nito. Saan ba yun? Student. Tumalon. Tumalon sa mall. Tapos alam nyo, mga kababayan, ito saan ba yun? Saan ba yung estudyanteng tumalon? Ito ba yun? Ay, hindi pala. May tumalon sa mall. Update on this. So, nag-release na ng official statement ang SM North EDSA. So, sabi nila, with extreme sadness, we sympathize with a group of youngsters regarding the incident that happened outside our mall today. And technically, si Manong security guard, na-dismiss siya. At hindi na pwede magtrabaho sa any SM malls nationwide. I'm glad na please na Kita ninyo? Yung security guard nag-resign. Hindi na siya pwedeng magtrabaho saan mang mall sa buong Pilipinas. Dahil lang dun sa estudyanteng tumalon. Hindi naman gustuhin ng security guard na tumalon yun eh. Kasi kahit galawin ng security guard yun, kunin ng security guard yun o hindi, pananagutin pa rin ng mall. Tignan ninyo,
Kasalanan ng estudyante yun, ba't sa tumatalon-talon doon? Kung may problema siya, sagot ba, rason ba ang talon? Kapag utak didiis, ganyan. Pag may problema ka, hindi po suli sa makaresolba ang pagtalon. Pag may problema ka, itulog mo yan. Pagising mo, problema pa rin, di ba? May problema ka, tatalon ka. Okay lang kung pag tumalon ka, una ulo. Kung tumalon ka, una paa, napilay ka pa, mas lalong lalaki problema mo, tanga-tanga. Di ba? Tapos ngayon, gusto siyang iligtas ng security guard. Yung security guard pa ang nag-resign. Putang inang yan. Sinisi pa ng netizen. Ang security guard dapat ang makulong. Kung ako kay guard nun, bahala ka sa buhay mo, tumalon ka dyan, tangina mo, madadamay pa ako. Gusto mo magpakamatay, di lumipad ka. Gusto mo maging si Superman, dahil sige lumipad ka, libreng lumipad. Tingnan nyo, dapat pala kay CQ noon, hindi na lang niya ginalaw eh. Kasi tingnan mo, natanggal sa trabaho, na pinaresign, hindi na pwede magtrabaho kahit sa ang mall. Na SM. Kawawa ang security guard. Diyos ko po naman. Ganyan ang mga DDS. Ito ba yun? Saan ba yung tumalon? May tumalon dyan naiyak-iyak yung bata. Napanood ko yun sa Facebook eh. Ito ba yun? Ayan oh. Ayan siya ayan tumalon, di ba? Nagtatrabaho lang ng ayos. Kaya minsan, kayong mga DDS, itigil nyo yan. Tignan nyo, mga nangyayari sa inyo. Sama-sama kayo dun sa rally, naka-face mask pa kayo. Tapos manawagan pa kayo dyan sa rally, may dala na ba kayong lighter? Ngayon, 97, babae po yung tumalon, Mama Maria Fe. 97 ka mga individual na sangkot sa rally nung September 21, kinasuhan ng sedisyon. Sa madaling salita, hindi lang sedisyon yun, marami. Ibig sabihin ng sedisyon kasi, yun yung pagre-rebuilde, no? Nagpaplano silang lusubin ang Malacanang, pababain si Marcos, ganyan-ganyan. Ayun, 97 sila lahat. Naku po, magugulat na lang tayo, arestuhin isa-isa yan. Diba? So, yun po yun mga kababayan, no? Medyo alas 9 na po pala, no? Alas 9 na ba? 9:04 na mga kababayan. So, uuwi na po kami. Uuwi na din po ang mga tao. So, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan.